Itinapon ako ni Anton na parang basahan sa gitna ng marangyang pagdiriwang habang suot ko ang tanging disente kong damit. Pinili niya ang kabit niyang si Valerie sa harap ng lahat, pero nagkakamali sila. Ako ang utak sa likod ng kumpanyang ito. Ako ang bumuhat sa kanila. Ngayon, panoorin ninyo akong bumangon mula sa abo. Sino ang tunay na reyna? Malalaman ninyo. Huwag kang mag-alala, Valerie. Isang pirasong basahan lang si Larissa sa buhay ko. Matapos ang gabing ito, itatapon ko na siya sa kung saang tambakan siya nanggaling. Wala siyang magagawa dahil wala siyang kahit na ano, kundi ang pangalan ko. Napatigil ang aking mundo sa likod ng mabigat na kurtinang pilus ng backstage. Ang boses na yon. Ang boses ni Anton na puno ng pag-ibig ng mangako siya sa akin sa harap ng altar 7 taon na ang nakalilipas ay tila isang malamig na patalim na humihiwa sa aking pagkatao. Hindi ito ang asawang inalagaan ko. Hindi ito ang lalaking ipinagluluto ko gabi-gabi habang hinihintay ko siyang umuwi mula sa trabaho. Nakatayo ako roon, suot ang aking lumang itim na bestida na tinahian ko na lamang ng mga abubot para magmukhang bago. Sa aking nanginginig na mga kamay, hawak ko ang isang maliit na kahon. Naglalaman ito ng isang mamahaling relo, isang antigong piraso na 3 taon kong pinag-ipunan. Hindi ako bumili ng bagong sapatos, hindi ako nagpagupit sa parlor, at pinagkasya ko ang bento para sa tanghalian sa loob ng 1,800 araw para lamang mabili ang regalong ito. Akala ko, ito ang magiging simbolo ng aming tagumpay ngayong gabi ng kanyang promosyon bilang CEO. Ngunit ang bawat sentimo ng aking sakripisyo ay tila naging mga butil ng buhangin na umiihip pabalik sa aking mga mata. Nanigas ang aking mga daliri. Ang pintig ng aking puso ay naging isang mabigat at binging tunog sa loob ng aking dibdib. Nanuyot ang aking lalamunan at ang kahon ng relo ay naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Anton, paano ang kumpanya? Narinig kong tanong ni Valerie, ang babaeng palagi niyang sinasabing katuwang lang niya sa mga proyekto. Siya ang CFO, hindi ba? Baka gumawa siya ng eksena. Isang mapait na tawa ang sumunod. Siya? CFO sa papel lang iyon. Lahat ng desisyon, lahat ng pirma, at lahat ng talino ay galing sa akin. Siya ay tagasunod lang, isang anino na madaling burahin kapag sumikat na ang araw. Bumagsak ang kahon ng relo sa malambot na alpombra. Walang tunog ang pagbagsak nito, gaya ng tahimik na pagkadurog ng aking pag-asa. Tumingin ako sa aking mga palad. Magaspang, may mga bakas ng paso mula sa kusina at mga kalyo mula sa mga gabing ako ang gumagawa ng kanyang mga financial reports habang siya ay natutulog ng mahimbing. Ang lahat ng pagod ko, ang lahat ng puyat ko para maiangat ang kumpanyang ito mula sa utang ay itinuring lang niyang basura. Lumabas ako sa likod ng kurtina nang hindi tumitingin sa kanila. Naglakad ako patungo sa gitna ng malawak na ballroom kung saan nagkikislapan ang mga kristal na chandelier. Ang bawat hakbang ko ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Nararamdaman ko ang mga mata ng mga matataas na tao sa lipunan, ang kanilang mga mapanghusgang tingin sa aking simpleng hitsura. Sa gitna ng entablado, tumayo si Anton kasama ang kanyang ina, si Doña Carmela. Ang matandang babae na pinagsilbihan ko na parang tunay na anak, na bawat umaga ay ipinaghahanda ko ng tsa at binibilhan ng mga gamot gamit ang sarili kong ipon. Ladies and gentlemen, malakas ang boses ni Anton sa mikropono, puno ng kayabangan. Sa gabing ito, hindi lang ang aking promosyon ang ating ipinagdiriwang. Nais ko ring ipakilala ang babaeng tunay na nagbigay sa akin ng inspirasyon para marating ang tuktok na ito, ang aking magiging bagong CFO at ang babaeng papakasalan ko sa sandaling mapirmahan ang aming diborsyo ni Larissa. Si Valerie. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang mga bulungan ng mga bisita
ay tila mga bubuyog na sumusugod sa aking pandinig. Hindi ako makagalaw. Nanatili akong nakatayo sa gilid, parang isang estatwa ng pait. Lumapit sa akin si Doña Carmela. Walang bahid ng awa ang kanyang mukha. Sa harap ng lahat, itinaas niya ang kanyang baso ng pulang alak. Masyado kang ambisyosa, Larissa. Akala mo ba ay sapat na ang paglilinis mo ng bahay para manatili sa pamilyang ito? Bagay ka sa putikan, hindi dito sa palasyo. Ibinuhos niya ang alak sa aking damit. Naramdaman ko ang malagkit at malamig na likido na dumadaloy sa aking balat. Mantsa na hindi na mabubura kailanman, gaya ng kahihiyang ibinigay nila sa akin. Tumawa ang mga tao. Ang tawang yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Tumingin ako kay Anton. Inaasahan kong makakita ng kahit katiting na pagsisisi, pero wala. Nakita ko lang ang pandidiri sa kanyang mga mata habang nakayakap sa bewang ni Valerie. Huminga ako ng malalim. Mariin kong kinagat ang aking labi habang pilit kong pinipigilan ang emosyon na sumabog sa loob ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Tahimik kong tinalikuran ang entablado, pati ang lalaking minsan kong pinaniwalaang magiging kasama ko sa buhay. Isa-isa kong iniwan ang lahat ng akala ko ay para sa akin. Habang naglalakad ako palabas ng hotel, sinalubong ako ng malakas na ulan. Agad akong nabasa ng malamig na hangin at ng patak ng ulan na tila sumasalamin sa bigat ng aking nararamdaman. Tumingala ako sa madilim na langit. Hinayaan kong tumulo ang aking mga luha. Natatabunan ng ulan habang dahan-dahan akong nagpatuloy sa aking paglalakad palayo sa nakaraan. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa gitna ng ulan? Ngunit sa gitna ng panginginig, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang mantsa ng alak sa aking damit ay hindi tanda ng aking pagkatalo. Ito ay tanda ng aking paglaya. Ganito na lang ba? Ang 10 taon ng aking buhay ay matatapos lang sa isang baso ng alak at isang tinalikurang pangako? Hindi. Humarap ako sa malaking karatula ng kumpanya na may pangalan ni Anton. Bulong ko sa sarili ko habang humahapdi ang aking mga mata. Anton, ibinigay ko sa iyo ang lahat para maging hari ka. Ngayon, panoorin mo kung paano ko kukunin ang korona mo at susunugin ang iyong kaharian hanggang sa maging abo. Wala ka ng puwang sa pamamahay na ito, Larissa. Maging ang hanging nilalanghap mo rito ay hindi mo na pag-aari. Nakatayo si Doña Carmela sa tuktok ng mga hagdanan ng mansyon. Ang kanyang mukha ay parang inukit sa bato, matigas, malamig, at walang bakas ng kahit katiting na awa. Sa paanan ng mga hagdan, nakakalat ang aking mga gamit na parang mga basura. Ang mga maletang sira ang zipper, ang mga plastic na bag na naglalaman ng aking mga lumang damit, at ang pinakamasakit sa lahat, ang mga paboritong laruan ni Maya na nakahandusay sa basang semento ng driveway. Ito ang bahay na pinakintab ko tuwing umaga hanggang sa sumakit ang aking likod. Ito ang kusinang pinaglutuan ko ng paborito nilang pagkain sa loob ng 7 taon. Tinitiis ang init ng kalan para lamang masiyahan sila. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay may bakas ng aking pawis at pagod. Ngunit sa isang iglap, tinitingnan nila ako na parang isang dumi na dapat walisin at itapon sa labas. Ma, bakit tayo nasa labas? Bakit itinapon ni Lola ang mga gamit natin? Malamig po, Ma. Mahina. At nanginginig na tinig ni Maya ang nagpabasag sa aking pananahimik. Nakayakap siya sa aking binti. Ang kanyang maliit na katawan ay tila isang ibon na basang-basa sa ulan. Suot pa rin niya ang kanyang paboritong pajama na may butas na sa siko. Ang pajama na balak ko sanang palitan bukas kung hindi lang ako niloko ng kanyang ama. Lumuhod ako sa basang kalsada at niyakap si Maya ng buong lakas. Doon, sa gitna ng kadiliman at sa harap ng bahay na itinuring kong kanlungan, naramdaman ko ang sukdulang pait. Ang init ng katawan ng aking anak
ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin na kailangan kong manatiling matatag. Ngunit sa loob ko, ang bawat pangarap na binuo ko para sa pamilyang ito ay tila mga abo na tinatangay ng hangin pagkatapos ng isang malaking sunog. Iwanan mo ang susi ng kotse, Larissa. Muling utos ni Doña Carmela. Ang boses niya ay kasing talas ng isang labaha. Ang kotseng iyon ay binili ng anak ko para sa pamilya. Wala kang karapatang magdala ng kahit anong hindi mo naman pinaghirapan. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin kayo palabas ng subdibisyon. Gusto kong tumawa ng mapait sa gitna ng aking mga luha. Hindi ko pinaghirapan. Ang kotseng iyon ay kinuha mula sa komisyon ng proyektong ako ang gumawa ng lahat ng plano, ako ang nag-ayos ng budget, at ako ang nagpuyat para matapos habang si Anton ay abala sa pakikipag-inuman. Ngunit sa batas ng kanilang kasakiman, ang talino ko ay kanila. Pero ang bunga nito ay ipinagkakait sa akin dahil lamang ako ay isang asawa. Inilabas ko ang susi mula sa aking bulsa. Marahan ko itong inilapag sa malamig at basang semento. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay tila isang huling hantungan ng aming pagsasama. Salamat, Doña Carmela, sabi ko sa isang boses na hindi ko akalaing magiging kasing tatag nito sa kabila ng panginginig ng aking baba. Salamat dahil sa gabing ito, ipinakita niyo sa akin na ang 7 taon ng aking pagsisikap ay wala palang halaga sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Aalis kami. Pero tandaan ninyo ang gabing ito dahil ito ang huling pagkakataon na makikita ninyo akong lumuluha. Tumalikod kami ni Maya. Bit-bit ko ang 2 mabigat na maleta sa magkabilang kamay habang ang aking anak ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng aking basang damit. Naglakad kami palayo sa malaking bakal na gate patungo sa madilim na kalsada kung saan ang tanging liwanag ay ang mga poste ng ilaw na parang mga piping saksi sa aming paghihirap. Habang naglalakad kami sa gilid ng kalsada, naramdaman ko ang bawat hapdi ng aking mga kalyo sa paa. Ngunit sa gitna ng pagod, tumunog ang aking cellphone sa loob ng aking bulsa. Isa itong pribadong numero. Hello, Mrs. Del Rio. Ang boses ng bank manager sa kabilang linya ay seryoso at walang emosyon. Gusto ko lang pong kumpirmahin ang inyo pong instruksyon kaninang hapon, bago ang event, ay naisagawa na ng maayos. Ang lahat ng joint accounts ninyo ni Mr. Anton Del Rio, pati na ang corporate operating funds na nasa ilalim ng inyong autoridad bilang CFO, ay opisyal na nating na-freeze. Wala pong makakagalaw ng kahit 1 sentimo nang wala ang inyong personal na pirma at presensya sa aming opisina. Isang malamig at tila yelo na ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa gitna ng kadiliman. Tumingin ako sa malayo kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay parang mga bituin na nangangako ng isang bagong umaga. Akala ni Anton, pinalayas niya ako ng walang dala. Akala ni Doña Carmela, magmamakaawa ako sa kanila para sa pagkain. Hindi nila alam ang lahat ng perang inaasahan nila para ipagpatuloy ang kanilang marangyang buhay at ang luho ni Valerie ay kasama ko sa aking pag-alis. Ngayon, Anton, tingnan natin kung hanggang kailan mananatiling matamis ang inyong tagumpay kung bukas ng umaga ay wala kayong pambayad kahit sa kuryente ng mansyong ipinagmamalaki nyo. Paano ka ngayon lalaro kung ang lahat ng alas ay nasa kamay ng taong itinapon mo? Masarap po, Ma. Busog na po ako. Sa inyo na lang po itong kalahati ng itlog. Ang maliit na boses ni Maya ay tila isang kurot sa aking puso habang nakaupo kami sa sahig ng isang madilim at masikip na paupahan. Ang amoy ng amag at lumang kahoy ay humahalo sa amoy ng lugaw na binili ko sa kanto, gamit ang huling barya sa aking bulsa. Isang itlog lang ang nakayanan kong bilhin at hinati ko ito sa 2 para sa aming hapunan. Tinitingnan ko ang aking anak. Ang kanyang pisngi na dati ay mapula ay tila namumutla na sa ilalim ng malamig na liwanag
ng isang bumbilyang aandap-andap. Ngumiti ako sa kanya, kahit na ang totoo ay kumakalam ang aking sikmura sa gutom. Kainin mo na yan, anak. Marami pa ang kinain ni Mama kanina sa opisina. Busog na busog pa ako. Isang kasinungalingan. Ang tanging pumasok sa tiyan ko buong araw ay ang pait ng aking sariling laway at ang tubig mula sa gripo. Inilapag ko ang aking kutsara at sinimulang kusutin ang aming mga basang damit sa loob ng isang maliit na batya. Ang bawat kuskos ng sabon ay tila nagpapahapdi sa mga sugat at paltos sa aking mga daliri. Mga sugat na nakuha ko sa pagmamadaling bitbitin ang aming mga gamit sa ilalim ng ulan kagabi. Noong nasa mansyon pa kami, may washing machine na gumagawa ng lahat ng ito. May mga katulong na nag-aayos ng aming higaan. Pero ngayon, ang tanging katulong ko ay ang sarili kong determinasyon at ang pag-ibig ko sa aking anak. Tumingin ako sa paligid ng maliit na silid. Ang dingding ay may mga bakas ng tumutulong tubig mula sa bubong na yari sa kinakalawang na yero. Naririnig ko ang bawat patak ng ulan na tumatama sa lata, na tila isang malungkot na ritmo ng aming bagong buhay. Mula sa pagiging asawa ng isang CEO, heto ako ngayon, nagbibilang ng barya para sa susunod naming pagkain. Naramdaman ko ang isang maliit at mainit na kamay na humawak sa aking balikat. Napalingon ako at nakita ko si Maya na nakatayo sa aking likuran. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa na hindi dapat nararanasan ng isang bata. Marahan niyang pinunasan ng isang patak ng luha na hindi ko na malayang dumaloy na pala sa aking pisngi. "Mama, huwag ka na pong umiyak," bulong niya. "Kahit maliit lang po itong bahay natin, mas gusto ko po rito. Kasi po, dito sa maliit na kwarto, hindi ka na po laging tumatago sa banyo para umiyak sa gabi. Dito, kasama kita." Nayakap ko si Maya ng mahigpit at doon ay tuluyan ng bumuhos ang aking emosyon. Ang sakit, ang pagod, at ang pangungulila ay tila sumabog sa aking dibdib. Heto ang aking kayamanan, hindi ang ginto, hindi ang mga shares sa kumpanya, kundi ang batang ito na nananatiling tapat sa akin sa kabila ng lahat. Ngunit ang katahimikan ng aming gabi ay nabasag nang biglang mag-vibrate ang aking cellphone sa ibabaw ng lumang mesa. Pagtingin ko, pangalan ni Anton ang nakasulat. Sinagot ko ito, ngunit wala akong sinabi. Hinintay ko siyang maunang magsalita. "Larissa, ano itong ginawa mo?" Ang boses ni Anton ay puno ng galit at desperasyon. Wala na ang kumpiyansa at kayabangan na narinig ko sa gabi ng gala. Bakit hindi ko magamit ang mga credit cards ko? Bakit naka-freeze ang lahat ng account ng kumpanya? May kailangan kaming bayaran para sa bagong kondo ni Valerie at pinahiya mo ako sa harap ng mga ahente. Huminga ako ng malalim. Nararamdaman ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa aking mga ugat. Iyan pa lang ang simula, Anton. Akala mo ba ay hahayaan kitang ipalamon sa kabit mo ang perang pinagpuyatan ko? Ang perang iyan ay para sa kinabukasan ni Maya, hindi para sa luho ng babaeng ipinalit mo sa akin. "Wala kang karapatan, Larissa. Ako ang CEO." Sigaw niya at naririnig ko ang kalansing ng mga basong nababasag sa kabilang linya. Tila nagwawala na siya sa loob ng mansyong dati naming tirahan. "CEO ka lang dahil sa akin, Anton. At tandaan mo ito, ang taong nag-angat sa'yo ang siya ring may kapangyarihang magpabagsak sa'yo sa putikan." Pinatay ko ang tawag bago pa siya makasagot. Tumingin ako sa bintana kung saan ang kidlat ay paminsan-minsang nagbibigay ng liwanag sa madilim na eskinita. Kaya ko bang panindigan ang laban na ito? Kaya ko bang buhayin si Maya habang unti-unti kong kinukuha ang lahat mula sa mga taong sumira sa amin? Seryoso ka ba sa mga dokumentong ito, Larissa? Kung totoo ang lahat ng ito, hindi lang pagpapatalsik sa pwesto ang kakaharapin ni Anton. Maaari siyang mabulok sa kulungan. Ang boses ni Attorney Gabriel ay mababa
ngunit puno ng awtoridad sa loob ng kanyang maliit at siksik na opisina. Malayo ito sa mga naglalakihang glass windows at air-conditioned na silid ng Del Rio Group. Dito, ang tanging nagbibigay ng hangin ay ang isang lumang electric fan na maingay na umiikot sa sulok at ang amoy ng lumang papel at tinta ay tila nanunuot sa bawat hininga ko. Ngunit sa gitna ng alikabok at kasikipan, dito ko naramdaman ang tunay na seguridad. Inilapag ko ang itim na USB sa ibabaw ng kanyang mesa na yari sa Nara. Ang maliit na bagay na ito ay naglalaman ng 5 taon ng aking rindi at puyat. Narito ang mga tunay na ledger, ang mga sadyang binagong audit reports na ipinagawa sa akin ni Anton, at ang mga ebidensya ng paglipat niya ng pondo ng kumpanya patungo sa mga dummy accounts na nakapangalan kay Valerie. Lahat ng nakikita mo riyan ay dumaan sa kamay ko, Gabriel. Sabi ko, habang diretso ang tingin sa kanya. Ang aking likod ay tuwid at ang aking tinig ay wala ng bakas ng panginginig na mayroon ako noong gabing iyon sa ulan. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging panangga niya. Ako ang nag-ayos ng lahat ng kanyang pagkakamali dahil naniwala ako na ang tagumpay niya ay tagumpay din ng aming pamilya. Ngunit ngayon, ang mga armas na binuo ko para protektahan siya ang gagamitin ko para pabagsakin siya. Tumingin si Gabriel sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga na may halong lungkot. Naalala ko nung mga bata pa kami, ang aking ama ang tumulong sa kanya para makatapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Ito ang tinatawag nating utang na loob. Isang ugnayang mas matibay pa kaysa sa anumang kontrata sa negosyo. Larissa, tawag niya sa aking pangalan habang inilalabas ang mga printed copies ng mga financial statements. Kilala kita bilang isang matalino at matapang na babae noong nasa universidad pa tayo. Ikaw ang nangunguna sa lahat ng klase. Pero tinitingnan ko itong mga numerong ito. Ang galing ng pagkakalatag, ang husay ng pagkakubli ng mga butas. Ikaw ang utak sa likod ng bilyong halaga ng Del Rio Group. Tumigil siya sandali at sumandal sa kanyang upuan. Ang tunog ng pag-ikot ng kanyang lumang silya ay tila isang malungkot na paalala ng aking nakaraan. Bakit mo hinayaan ang sarili mong makulong sa anino ng isang lalaking hindi man lang kayang pantayan ang kalahati ng talino mo? Bakit mo ginawang bilangguan ang sarili mong pagmamahal? Ang kanyang tanong ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa aking natutulog na kaluluwa. Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan tanawang naglalakihang gusali ng Makati. Sa loob ng 7 taon, naging martir ako. Naging asawa ako sa paraang itinuro ng lipunan. Ang laging nasa likuran, ang laging nagpaparaya, ang laging tagalinis ng dumi ng iba. Nakalimutan ko na mayroon din pala akong sariling mga pakpak. Dahil akala ko iyon ang kahulugan ng pamilya, Gabriel, mahina akong sagot. Akala ko ang pagpapakumbaba ay tanda ng lakas, pero nagkamali ako. Ang pagpaparaya sa maling tao ay hindi kabutihan, kundi pagpapatiwakal ng sariling pagkatao. Kinuha ni Gabriel ang isang folder at binuksan ito. Kung ganoon, magsimula na tayo. Ayon sa bylaws ng kumpanya, bilang majority holder ng original shares mula sa pamilya ng tatay mo na ipinangalan sa iyo bago ka ikasal, may karapatan kang magpatawag ng emergency board meeting at sa oras na ipakita natin ang mga ebidensyang ito ng mismanagement at embezzlement, hindi lang basta matatanggal si Anton, mawawalan siya ng kahit anong karapatan sa Del Rio Group. Huminga ako ng malalim. Nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Sa wakas, ang babaeng itinago ko sa loob ng mahabang panahon ay muling nagpapakita. Hindi ko lang siya gustong matanggal, Gabriel, sabi ko sa isang malamig at determinadong tono. Gusto ko siyang makitang mawala
ang lahat ng bagay na ipinagmalaki niya sa akin noong gabing iyon. Gusto kong maranasan niya kung paano bilangin ang bawat barya para lang may maipakain sa sarili. Gusto kong bawiin ang trono na ako ang nagtayo mula sa abo. Tumayo si Gabriel at iniabot sa akin ang kanyang kamay. Ang kanyang tanging ngiti ay puno ng pangako ng hustisya. Handa ka na bang bawiin ang kaharian mo, Larissa? Inabot ko ang kanyang kamay. Sa pagdikit ng aming mga palad, naramdaman ko ang pagsisimula ng isang digmaan. Isang digmaang hindi gagamit ng dahas, kundi ng talino, pasensya at tamang pagkakataon. Higit pa sa handa, Gabriel. Sa pagkakataong ito, hindi na ako ang anino. Ako na ang liwanag na susunog sa kanila. Ang araw na yon sa opisina ng Del Rio Group ay tila isang malaking entablado ng kapangyarihan na unti-unti nang bumibitak. Nakaupo ako sa isang maliit na kafe sa tapat ng gusali. Ninanamnam ang pait ng aking kape habang ang aking mga mata ay nakapako sa malaking glass facade ng kumpanya. Sa loob, alam kong nagkakagulo na sila. Sa kabilang panig ng kalsada, nakita ko si Valerie na bumaba mula sa isang mamahaling sasakyan. Suot niya ang isang branded na dress at bit-bit ang isang bag na tila nagkakahalaga ng 6 na buwang sweldo ko sa aking kasalukuyang trabaho. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang ilong ay nakataas at ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kayabangan ng isang taong hindi alam na ang lupa sa ilalim ng kanyang paa ay manipis na yelo na lamang. Sundan ko siya ng tingin habang papasok siya sa lobby. Hindi siya binati ng mga empleyado ng may paggalang. Sa halip, nakita ko ang mga pasimpleng sulyap at bulungan ng mga kawani. Alam ng mga taong ito kung sino ang tunay na nagtrabaho sa kumpanya at alam nilang si Valerie ay walang ibang dala kundi gulo at kamangmangan. Biglang nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula sa isang empleyado na matagal ko nang pinagkakatiwalaan sa accounting department. Ma'am, hindi na po nila ma-access ang mga offshore accounts. Pati ang pondo para sa renovation ng condo ni Sir Anton ay na-flag bilang suspicious transaction. Sobrang galit po ni Sir. Nagwawala na siya sa loob. Isang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Hindi ito ang nangiti ng isang taong naghihiganti para sa sariling interes. Ito ay ngiti ng isang taong nagtatama ng pagkakamali. Ang Del Rio Group ay hindi lamang isang negosyo para sa akin. Ito ay isang obrang binuo ko mula sa pagiging maliit na shop hanggang sa maging isang conglomerate. Ang bawat brick nito ay pinagtrabahuhan ko ng may dangal. Ang makita itong unti-unting nilalamon ng katangahan ni Anton at ng kasakiman ni Valerie ay isang insulto sa aking pagkatao. Ilang sandali pa, nakita ko si Anton na lumabas mula sa lobby. Mukha siyang sabog. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mamahaling suit ay tila lukot na lukot. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at mabilis na humarurot palayo. Naiwan si Valerie sa lobby. Nakatayo ng mag-isa, tila isang reyna na nawalan ng kaharian sa gitna ng digmaan. Hindi ko pinalampas ang pagkakataon. Tumayo ako at naglakad patungo sa lobby. Ang bawat hakbang ko sa sahig na marmol ay gumagawa ng tunog na tila isang martilyo na tumatama sa puso ng kanilang kasinungalingan. Pagpasok ko, naramdaman ko ang katahimikan. Ang mga empleyado, ang mga security guard, at ang mga receptionist ay tumingin sa akin. Ang iba ay nagulat, ang iba ay may halong awa, ngunit nakita ko ang respeto sa kanilang mga mata. Miss Valerie, tawag ko sa kanyang pangalan nang hindi tumitigil sa paglalakad patungo sa kanya. Lumingon siya. Ang kanyang muka ay puno ng pagkagulat at takot. Larissa, anong ginagawa mo rito? Ang kapal naman ng mukha mong bumalik pa rito pagkatapos mong nakawin ang pera ng kumpanya. Sigaw niya. Sinubukang kumuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Tumigil ako sa harap niya. Mula sa aking kinatatayuan, napakaliit niya. Hindi lamang sa pisikal, kundi sa kanyang kawalan ng substance.
Valerie, ang pera ay hindi nananakaw kung ito ay pag-aari mo mula sa simula. Sagot ko sa isang tono na malamig at mahinahon, sapat na para marinig ng lahat sa lobby. Ang Del Rio Group ay hindi kailanman naging pag-aari ng isang taong umaasa lang sa pangalan ng ibang tao. At ikaw ay isang pansamantalang anino na malapit ng burahin ng liwanag. Tumingin siya sa akin ng may pagkamuhi, pero nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi mo ako kayang paalisin dito. Ang mahal ni Anton sa akin. Tumawa ako ng mahina. Ang pagmamahal ni Anton ay kasing babaw ng kanyang bulsa na ngayon ay tuyot na. Maghanda ka na, dahil ang susunod na makikita mo ay hindi na ako, kundi ang mga auditor na susuri sa bawat sentimong ginastos mo sa iyong mga bag at sapatos. Iniwan ko siyang nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay namumutla sa harap ng mga taong dati niyang hinahamak. Hindi ko na kailangan pang magpaliwanag. Ang katotohanan ay isang napakabigat na pasanin na kusa ng babagsak sa kanila. Paglabas ko ng gusali, naramdaman ko ang simoy ng hangin. Iba na ang pakiramdam nito. Ito ang hangin ng pagbawi. Ang loob ng Del Rio Group ay tila isang sumasabog na bulkan. Habang naglalakad ako pabalik sa aking maliit na sasakyan, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa sekretarya ng board. Ang boses niya ay nanginginig sa takot, ngunit bakas ang pag-asa. Ma'am Larissa, nagwawala po si Sir Anton sa loob ng boardroom. Pinagtatapon niya ang mga gamit. Gusto niyang ipa-deport ang accountant at pati ang head ng HR. Hindi na po nila alam kung ano ang gagawin. Hindi ako nagulat. Iyon ang laging paraan ni Anton. Kapag hindi na niya kayang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng talino o lohika, idadaan niya ito sa dahas at paghahasik ng lagim. Pero ang isang taong nakatuntong sa mga paa ng bilyong halaga ng utang ay hindi na nakakatakot. Siya na lamang ay isang asong ulol na walang mapagkakabitan ng tali. Hayaan niyo siya. Kalmado kong sagot habang binubuksan ng pinto ng aking sasakyan. Hayaan ninyong ipakita niya ang tunay niyang kulay sa harap ng mga board members. Sa oras na magsimula ang pag-aamok niya, sisimulan ninyo ang pagpapasa ng mga dokumentong ibinigay ko sa inyo kaninang umaga. Ang mga ebidensya ng maling paggamit ng pondo ay dapat na nasa mesa ng bawat direktor bago matapos ang oras na ito. Pag-uwi ko sa maliit naming paupahan, sinalubong ako ng ngiti ni Maya. Nagluluto siya ng sandwich gamit ang tinapay na binili namin kanina. Mama, tingnan nyo. May ginawa akong drawing para sa inyo. Ito raw po yung bahay na bibilhin natin pagkatapos mong maging boss sa malaking kumpanya. Sabi niya habang ipinapakita ang isang papel na may drawing ng isang bahay na may malaking garden. Naramdaman ko ang paglambot ng aking dibdib. Ang bawat paghihirap, ang bawat gabing hindi ako nakakatulog dahil sa pag-iisip kung paano ko sila papabagsakin, ay nagiging mas makabuluhan dahil sa batang ito. Ngunit sa gitna ng aming simpleng hapunan, isang marahas na kalampag ang gumimbal sa pinto ng aking paupahan. Hindi ito katok. Ito ay isang sipa. Larissa, buksan mo ang pintong ito. Ang boses ni Anton ay rehistro ng isang taong nawala na sa sariling katinuan. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Ibalik mo ang access sa mga account. Ibalik mo ang buhay ko. Napayakap si Maya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Mabilis ko siyang dinala sa loob ng silid at inilak ang pinto. Manatili ka lang dyan, anak. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Bulong ko sa kanya. Huminga ako ng malalim bago ko binuksan ang pinto ng aming paupahan. Sa harap ko ay si Anton. Mukha siyang walang tulog. Ang kanyang suit ay punit-punit na. At ang kanyang mga mata ay pula. Hindi na siya ang lalaking ipinagmalaki ko noon. Siya na lang ay isang anino ng taong akala niya ay reyna siya ng mundo. Wala kang makukuha sa akin, Anton. Sabi ko ng diretso sa kanyang mga mata. Ang kumpanya ay hindi mo pag-aari. Ang perang winaldas mo ay hindi mo pinaghirapan. At ang buhay mo
Iyan ang bunga ng sarili mong mga desisyon. Larissa, nakikiusap ako. Biglang nagbago ang tono niya. Ang kaninang sigaw ay naging paos na pagmamakaawa. Kailangan ko ang perang yon. Si Valerie, buntis siya. Kailangan namin ng pera para sa kanya. Tiningnan ko siya ng may halong awa. Buntis siya. At sa tingin mo, ang perang ninakaw mo mula sa kinabukasan ng sarili mong anak ay sapat na para itaguyod ang bago mong pamilya? Anton, wala kang kahit anong pagmamahal na natitira sa iyong puso. Ang kumpanya ay pag-aari na ng mga taong may malasakit sa mga empleyado nito. At ikaw, wala ka ng kahit ano. Sinubukan niya akong hawakan sa braso, pero mabilis akong umiwas. Huwag mo akong hawakan, malamig kong babala. Dahil sa bawat segundo na nananatili ka rito, lalong lumalapit ang pagdating ng mga awtoridad. Kung may natitira pa sa iyong pagkatao, Anton, umalis ka na. Dahil ang susunod na makikita mo ay hindi na ako, kundi ang rehas ng kulungan na ikaw mismo ang nagtayo para sa sarili mo. Tumalikod ako at isinara ang pinto sa harap ng kanyang mukha. Narinig ko ang kanyang pagmura sa labas, ang kanyang pagpadyak, at sa huli, ang kanyang pag-alis. Ngunit alam ko, hindi pa ito ang katapusan. Ang taong walang-wala nang mawawala ay ang taong pinakadelikado. At sa pagkakataong ito, mas magiging maingat ako. Kinabukasan, maagang-maaga pa, ay nakabihis na ako ng aking pinakamalinis na puting blusa. Hindi ito ang oras para magmukhang talunan. Ang bawat lukot ng aking damit ay pinlantsa ko ng maigi, at ang aking buhok ay nakatali ng maayos sa likod. Ngayon ang araw ng pagtatapat. Ang araw na kailangang malaman ng lahat ng empleyado at board members ang tunay na nagpapatakbo sa kumpanya sa loob ng maraming taon. Nang makarating ako sa harap ng gusali ng Del Rio Group, nakita ko ang ilang mga pulis na nakatayo malapit sa entrance. Ang bawat taong pumapasok ay may kanya-kanyang bulungan. Si Anton ay nasa loob, kinakaladkad na palabas ng mga security personnel habang sumisigaw na isa itong pagtataksil. Si Valerie naman, na nakatayo sa gilid, ay umiiyak habang sinusubukang protektahan ang kanyang sarili mula sa mga reporter na nagsimula ng dumating. Lumapit ako sa kanila. Ang bawat hakbang ko ay matatag, walang pag-aalinlangan. Nang makita ako ni Anton, ang kanyang mukha na dati ay puno ng galit ay biglang napalitan ng takot. Larissa, sabihin mo sa kanila! Sabihin mo sa kanila na hindi ito totoo! Sigaw niya, sinusubukang kumawala sa pagkakahawak ng mga guard. Sabihin mo sa kanila na ako ang nagtayo ng lahat ng ito. Tumingin ako sa kanya ng may malamig na awa. Anton, ang lahat ng papeles na hawak ng board ay pirma mo. Ang mga maling audit na ipinasa mo sa BIR ay gawa mo. Hindi ko kailangang magsinungaling para sa'yo dahil ang katotohanan ang mismong magpapatalsik sa'yo. Humarap ako sa mga reporter at sa mga empleyadong nakamasid sa amin. Ang Del Rio Group ay hindi pag-aari ng isang taong ginamit ang kumpanya para sa kanyang sariling luho. Ito ay pag-aari ng bawat isa sa inyo na nagtrabaho ng may dangal. Habang dinadala si Anton palabas, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa akin. Sa huling sandali bago siya maisakay sa patrol car, nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat, ang kanyang yabang, ang kanyang pagiging CEO, ang kanyang buong mundo. Lahat ng yon ay naglaho sa loob ng isang umaga. Pagpasok ko sa loob ng gusali, sinalubong ako ng palakpakan ng mga empleyado. Ngunit hindi ko yon kinuha bilang parangal sa aking sarili. Kinuha ko yon bilang pagkilala sa aking sariling kakayahan na muling bumangon. Pagdating ko sa aking dating opisina, na ngayon ay inayos na muli para sa akin, nakita ko si Attorney Gabriel na nakaupo sa harap ng mesa. May mga dokumentong kailangang pirmahan. Tapos na ang unang bahagi, Larissa. Sabi niya habang iniaabot ang panulat. Ngayon, ikaw na ang opisyal na acting CEO.
Ang board ay sumang-ayon na ikaw ang tanging makakapagligtas sa kumpanya mula sa bangkarota. Kinuha ko ang panulat. Ang bigat nito sa aking kamay ay tila simbolo ng responsibilidad na muli kong hawak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko ito gagawin para sa isang asawa. Gagawin ko ito para sa aking anak, para sa aking sariling kinabukasan, at higit sa lahat, para sa babaeng nakalimutan na kung sino siya dahil sa maling pag-ibig. Habang pumipirma ako, naalala ko si Maya. Naalala ko ang kanyang drawing ng bahay na may malaking garden. Ngayon, ang drawing na yon ay hindi na lang basta isang pangarap. Ito ay malapit na maging katotohanan. Ang paghihiganti ay matamis. Pero ang pagkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng tagumpay ay mas matamis pa. Ang Del Rio Group ay muling sisikat at sa pagkakataong ito, walang sino man ang makakatingin sa akin bilang isang anino lamang. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang tuluyang maalis si Anton sa kumpanya. Ngunit ang paglilinis sa mga gulo na iniwan niya ay hindi naging madali. Ang bawat sulok ng opisina ay may amoy ng pagkukulang at kapabayaan. Ang mga files na hindi naayos, ang mga kliyenteng nagbanta na magsasara ng kontrata, at ang mga empleyadong nawalan na ng tiwala sa pamunuan. Nakaupo ako sa aking mesa, ang ilaw ng aking laptop, ang tanging nagsisilbing liwanag sa loob ng opisina habang ang labas ay madilim na. Ang bawat linya ng spreadsheet na binabasa ko ay parang isang sugat na kailangan kong gamutin. Hindi lang basta numero ang mga ito. Ito ang kinabukasan ng libu-libong pamilyang nakasalalay sa Del Rio Group. Biglang bumukas ang pinto. Si Doña Carmela ang pumasok. Hindi na siya ang babaeng laging nakapaborito niyang alahas at mamahaling pabango. Ang kanyang buhok ay hindi maayos at ang kanyang mga mata ay tila tuyot na sa kaiiyak. Wala na ang dating Donya na kayang magpaalipin ng kahit sino sa isang tingin lang. "Larissa, pakiusap." Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagmamakaawa. "Kailangan namin ng pera. Ang mansyon, kukunin na ng bangko bukas. Wala na kaming matirhan. Si Anton, hindi na siya tumatawag mula sa kulungan dahil hindi ko siya mabisita nang walang perang pambayad sa abogado." Tumingin ako sa kanya. Naalala ko ang lahat ng pangmamaliit na ginawa niya sa akin. Naalala ko ang bawat hapong pinagsilbihan ko siya ng tsaa habang kinukutya niya ang aking pagkatao. Naalala ko ang hapong ibinuhos niya ang alak sa aking damit sa harap ng maraming tao. "Doña Carmela," sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng hangin sa labas, "ang perang kailangan ninyo ay galing sa pawis ng mga empleyadong ninakawan ninyo. Ang bahay na kukunin ng bangko ay pag-aari ng mga taong pinagkakautangan ninyo ng loob. Bakit mo inaasahan na ibibigay ko sa inyo ang perang dapat sana ay pambayad sa hustisya? Larissa, pamilya tayo." Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na naging dahilan para mapatingin ang mga natitirang security sa labas. "Pamilya?" tanong ko habang tumatayo mula sa aking kinauupuan. "Kailan niyo ako itinuring na pamilya? Noong ipinapahiya ninyo ako sa harap ng inyong mga kaibigan. Noong pinalayas ninyo ako at ang anak ko sa gitna ng ulan. Hindi pamilya ang tawag sa isang taong ginawang alipin para lang mapanatili ang inyong luho." Lumapit siya at sinubukang hawakan ang aking kamay, ngunit umatras ako. "Wala na akong maibibigay sa inyo. Lahat ng tulong na dapat ninyong matanggap ay ibinigay ko na sa inyo sa loob ng 7 taon. Ang natitira na lang sa inyo ay ang harapin ang mga bunga ng inyong mga desisyon." "Sumpain ka, Larissa. Sana hindi ka na lang nabuhay." Ang sigaw niya bago siya tumalikod at nagmamadaling lumabas ng opisina. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng tahimik na silid. Ang bawat salita niya ay hindi na tumatama sa akin. Wala na ang sakit. Wala na ang galit. Ang natitira na lang ay isang matinding pagtanggap na ang lahat ng ito
ay bahagi ng aking paglalakbay. Paglabas niya, bumalik ako sa aking mesa at itinuloy ang pag-aayos ng mga dokumento. Hindi ko kailangang maghiganti sa pamamagitan ng paggawa ng masama. Ang hustisya ay hindi paghihiganti. Ang hustisya ay ang pagpapatuloy ng buhay ng may dangal sa kabila ng lahat. Sa bawat dokumentong aking pinipirmahan, nararamdaman ko ang paggaan ng aking kalooban. Ang bawat pirma ay tanda ng isang bagong simula para sa akin, para sa aking anak, at para sa kumpanyang ito na dati ay naging bilangguan ko. Ngunit ngayon ay naging basihan na ng aking bagong kapangyarihan. Sa kabilang banda, si Valerie naman ay hindi ko na naririnig. Nabalitaan ko na lang na bumalik na siya sa probinsya. Iniwan si Anton sa oras ng kanyang pinakamatinding pagbagsak. Ang pag-ibig na binuo sa kasakiman ay gumuho rin sa sarili nitong bigat. Ngayon, ang tanging mahalaga ay ang kinabukasan na binuo ko para kay Maya. Hindi na namin kailangang mangamba sa susunod na kakainin. Hindi na namin kailangang tumingin sa likod. Ang trono na aking kinuha ay hindi gawa sa ginto, kundi gawa sa katotohanan at tibay ng loob. Ang mga sumunod na buwan ay naging mabilis at matagumpay. Ang Del Rio Group na dati ay nasa bingit ng pagbagsak dahil sa kawalan ng direksyon ay muling sumigla. Ang bawat proyektong aking pinasimulan ay unti-unting nakakakuha ng tiwala ng mga investor at kliyente. Hindi na ako ang babaeng tago sa anino. Ako na ang boses na dinirinig sa loob ng silid ng mga desisyon. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay sa kumpanya, may isang bagay na hindi ko kailanman nakaligtaan. Ang aking responsibilidad bilang isang ina. Tuwing 5:00 ng hapon, iniiwan ko ang aking posisyon bilang CEO upang maging ang aking sarili sa harap ni Maya. Isang hapon, habang naglalakad kami sa parke, malapit sa aming bagong tinitirhan, isang kondominium na mas maaliwalas at ligtas kaysa sa dating paupahan, nakita ko ang isang pamilyar na anino. Isang lalaki ang nakatayo sa ilalim ng puno, nakasuot ng kupas na jacket. Nang lumingon siya, nakita ko ang mukha ni Attorney Gabriel. Hindi siya nakasuot ng kanyang formal na suit, kundi mukhang galing siya sa isang mahabang araw ng trabaho. Larissa, tawag niya sa akin ng may pag-aalangan. Tumigil ako at hinawakan ang kamay ni Maya. Gabriel, anong ginagawa mo rito? May problema ba sa mga papeles ng kumpanya? Ngumiti siya, ngunit may halong lungkot sa kanyang mga mata. Wala, Larissa. Maayos ang lahat. Gusto ko lang sanang magpaalam. May oportunidad akong tanggapin sa isang international law firm sa ibang bansa. Bukas ang flight ko. Natigilan ako. Si Gabriel ang tanging tao na naniwala sa akin nung wala pa akong kahit ano. Siya ang nagsilbing sandigan ko noong gabi na wala akong matakbuhan. Ang biglang paglisan niya ay nag-iwan ng isang maliit na puwang sa aking dibdib na hindi ko inasahan. Bakit biglaan? Tanong ko. Dahil alam kong kaya mo na. Sagot niya habang nakatingin kay Maya na naglalaro sa malapit. Noong una kitang tinulungan, akala ko ay kailangan mo ng gabay para makabangon. Pero nakita ko ang pagbabago mo. Hindi mo na kailangan ng kahit sino para maging matapang. Naging ganap na reyna ka na ng iyong sariling buhay. Tumingin ako sa kanya at sa pagkakataong ito, wala akong nakitang pagnanasa o kung anong romantikong intensyon. Ang nakita ko ay ang paghanga ng isang kaibigang tunay na nagmamalasakit. Salamat, Gabriel. Ang tanging nasabi ko. Hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon kung hindi dahil sa iyong tiwala. Bago siya tuluyang lumakad palayo, lumapit siya sa akin at bumulong. Larissa, huwag mong hayaang ang tagumpay mo sa negosyo ang maging kabuuan ng iyong pagkatao. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay ang makahanap ng kapayapaan na hindi nakadepende sa kahit anong titulo o pera. Pinanood ko siyang lumakad palayo hanggang sa maglaho siya sa gitna ng maraming tao.
Ang pag-alis niya ay isang paalala na ang buhay ay patuloy na nagbabago. Ang mga taong dumating at umalis sa ating buhay ay may dalang aral na humuhubog sa ating pagkatao. Pagdating namin sa bahay, humiga ako sa tabi ni Maya. Tinitigan ko ang kanyang payapang mukha habang siya ay natutulog. Naalala ko ang drawing niya noon, ang bahay na may malaking garden. Ngayon, nasa loob na kami ng bahay na yon. Ang pangarap niya ay naging realidad. Sa kabila ng lahat ng laban, sa kabila ng lahat ng sakit, ang pinakamahalagang tagumpay ay ang mapanatiling buo, ang puso ng aking anak. Hindi ko na kailangang maghanap ng ibang tao para maging masaya. Ang aking kaligayahan ay nasa aking mga kamay. Sa bawat pagpindot ko sa aking mga layunin at sa bawat paghalik ko sa noo ni Maya bago siya matulog. Ang trono na aking kinuha ay hindi na kailangang ipaglaban. Ito ay akin na dahil pinatunayan ko sa aking sarili na ang aking halaga ay wala sa kahit sinong lalaki, kundi na sa aking sariling talino at puso. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking opisina sa tuktok ng gusali, tumunog ang aking telepono. Hindi ito isang tawag mula sa kumpanya, kundi mula sa isang pamilyar na numero na matagal ko nang hindi nakikita sa aking screen. Si Anton. Sinagot ko ito. Hindi dahil meron pa akong nararamdaman para sa kanya, kundi dahil gusto kong tapusin ang huling pahina ng aking nakaraan. Larissa, nasaan ka na? Ang boses niya ay basag, parang isang taong matagal nang naglalakad sa disyerto. Nasa labas ako ng iyong kondo. Pakiusap. Gusto ko lang makita si Maya. Gusto kong humingi ng tawad. Huminga ako ng malalim. Ang aking mga mata ay nakapako sa malawak na syudad na nakalatag sa ibaba. Ang mga ilaw ng mga gusali ay parang mga maliliit na bituin. Bawat isa ay may kanya-kanyang kwento ng tagumpay at kabiguan. Anton, ang aking tinig ay matatag. Walang galit, walang pait. Ang paghingi ng tawad ay hindi sapat para burahin ang bawat gabing iniyakan ni Maya dahil wala ang kanyang ama. Hindi sapat ang salita para ibalik ang tiwala na winasak mo. Hindi na ikaw ang taong kilala ko at hindi na rin ako ang babaeng tinalikuran mo sa gitna ng ulan. Alam ko, Larissa. Alam ko na ang lahat ng ito ay kasalanan ko. Pero please, sa huling pagkakataon. Anton, ang huling pagkakataon ay ibinigay ko noong tayo ay nagsisimula pa lamang. Ibinigay ko ang lahat ng aking suporta, ang aking talino, at ang aking pagmamahal. Ngunit pinili mong itapon yon para sa isang pansamantalang saya. Hindi na kita pwedeng pabalikin sa buhay namin dahil ang buhay namin ngayon ay hindi na para sa'yo. Ibaba ko ang tawag nang hindi na hinintay ang kanyang susunod na sasabihin. Hindi ko siya kinamumuhian dahil ang pagkamuhi ay isang uri ng emosyon na hindi na nararapat para sa kanya. Ang tanging nararamdaman ko na lang ay awa. Awa para sa isang taong hindi nakakita ng halaga ng kung ano ang nasa harapan niya hanggang sa ito ay tuluyang nawala. Pagkatapos ng tawag na yon, tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Sa refleksyon ng salamin, nakita ko ang aking sarili. Hindi na ang babaeng laging nagtatago sa likod ng malalaking damit. Hindi na ang babaeng laging naghihintay ng validation mula sa iba. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay may mga matang puno ng liwanag. May mga labing marunong nang ngumiti ng totoo. At may mga kamay na kayang humawak ng kahit anong hamon. Kinabukasan, sa boardroom, ipinasa ko ang pinal na desisyon tungkol sa pagpapalawak ng aming kumpanya sa ibang bansa. Lahat ng board members ay tumango ng may respeto. Ang aking mga salita ay hindi na humihingi ng permiso. Ang aking mga salita ay nagiging batas ng kumpanya. Nang matapos ang pulong, naglakad ako palabas ng gusali. Sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw. Hindi na ulan ang aking nararamdaman, kundi ang init ng bagong simula. Sumakay ako sa aking sasakyan at nagmaneho patungo sa eskwelahan ni Maya.
Nakita ko siya sa labas. Tumatakbo patungo sa akin ng may malawak na ngiti. Ang kanyang tawa ay ang pinakamagandang musika na naririnig ko sa buong buhay ko. "Mama, tapos na po ang school," sabi niya habang yumayakap sa aking binti. "Tara na anak, saan mo gustong kumain?" Tanong ko. "Kahit saan po, basta kasama kita." Habang minamaneho ko ang sasakyan, tumingin ako sa rearview mirror. Nakita ko ang sarili ko na nakangiti. Ang Del Rio Group ay matagumpay na, ngunit ang pinakamalaking tagumpay ko ay ang makita si Maya na lumalaking masaya, matatag, at punong-puno ng pag-asa. Ang trono na aking binuo mula sa abo ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa aming dalawa ni Maya. At sa gitna ng lahat ng ito, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi kailangan ng isang lalaki para maging reyna. Ang reyna ay ang babaeng alam ang kanyang halaga at hindi natatakot harapin ang mundo ng mag-isa. 5 taon ang nakalipas mula nang tuluyang magbago ang takbo ng aking mundo. Nakatayo ako ngayon sa terrace ng aming bagong tahanan. Isang bahay na may malawak na garden, eksakto kung ano ang dati ay drawing lamang ni Maya sa isang pirasong papel. Ang simoy ng hangin dito ay malinis. Walang halong pait o pangamba. Tumingin ako sa ibaba kung saan ang aking anak ay masayang nagtatakbuhan kasama ang aming aso. Si Maya na ngayon ay malaki na ay nakapag-aral sa pinakamagandang paaralan. Hindi na niya kailangang magsuot ng mga damit na may butas at hindi na niya kailangang makarinig ng mga pagtatalo sa loob ng bahay. Ang kanyang tawa ay punong-puno ng seguridad. Ang uri ng seguridad na ako mismo ang nagbigay sa kanya. Hindi na ako ang babaeng tago sa anino ng ibang tao. Sa edad na ito, natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng taong iyong napapabagsak, kundi sa dami ng sugat na iyong nagamot sa iyong sariling puso. Nabalitaan ko ang tungkol sa pamilya ni Anton. Si Doña Carmela ay namalagi na lamang sa isang maliit na pasilidad para sa mga matatanda. Iniwan ng mundo na dati niyang hinahamak. Si Anton naman, pagkatapos makalaya sa kulungan, ay hindi na nakabalik sa kanyang dating kinang. Nabalitaan kong nagtatrabaho siya sa maliliit na tindahan, isang buhay na malayo sa marangyang mundong dati niyang pinagmamalaki. Hindi ko na sila kinamumuhian. Sa katunayan, nararamdaman ko na lamang ang pagpapakawala. Ang pagpapakawala sa lahat ng galit na nagpabigat sa aking dibdib noon. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit. Ito ay ang pagtanggap na hindi na nito kayang diktahan ang aking kinabukasan. "Mama," tawag ni Maya mula sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. "Tara na po sa loob. Handa na ang hapunan." Lumapit ako sa kanya at hinaplos ang kanyang buhok. "Tara na anak." Pagpasok namin sa loob ng aming bahay, napansin ko ang isang frame sa dingding. Ito ang drawing ni Maya noon, ang bahay na may garden. Sa tabi nito ay isang litrato naming dalawa. Nakangiti ng totoo. Ito ang aking trono. Hindi ito gawa sa bakal o ginto, kundi gawa sa pagmamahalan, pagtitiwala, at ang hindi matatawarang dangal ng isang babaeng naglakas loob na bumangon mula sa abo. Tumingin ako sa salamin bago kami maupo sa hapagkainan. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na naghahanap ng pagpapatibay mula sa iba. Hindi na siya naghahanap ng kapareha para makaramdam na siya ay buo. Ang babaeng nasa salamin ay isang reyna. Reyna ng kanyang sariling kapalaran, ang nag-iisang arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan. Sa wakas, natagpuan ko na ang kapayapaan na matagal kong hinanap. Hindi ito matatagpuan sa kahit anong titulo o yaman, kundi sa kalayaan na maging totoo sa aking sarili. Ang nakaraan ay mananatiling abo, ngunit ang kasalukuyan at ang hinaharap ay punong-puno ng buhay at liwanag. Natapos na ang lahat.
Ang bawat luha ay naging pundasyon at ang bawat sakit ay naging aral. At sa gabing ito, habang magkasama kaming kumakain ng aking anak, alam kong ito na ang pinakamagandang bahagi ng aking kwento. Wala na akong hinihiling pa dahil sa pagmamahal sa sarili at sa aking anak, nahanap ko ang lahat ng kailangan ko.